So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po, nagtataka lang po talaga ako kung bakit ngayon pa lang napag-uusapan na kung ano ang mangyayari pag si Digong, si Duterte, ay mamatay po sa loob po ng kulungan dun po sa Dahig sa ICC. Well, alam naman po natin na malaki po talaga yung chance na posible mangyari po yun, pero ang napaka-unusual po kasi dito, yung usapin po na yan, na mamamatay na po si Digong, nanggaling po o nagsimula po ito sa kampo po ni Digong, ni Duterte. So, pinag-uusapan na nga ito ni Bato at saka ni Sara. Na hindi po siya normal. Isipin mo, kamag-anak mo yan, kaalyado niya yan, bigla mong babanggitin na si Duterte mamamatay na. Napaka-unusual talaga yun, hindi siya normal. O ito nakita ko to, no? Galing itong news outlet, no? Sabi dito, why are De La Rosa, VP Sara talking about if Rodrigo Duterte dies? So, pinag-usapan kasi nila dito, no, na pag si Digong daw po mamatay, gusto niya raw pong ipakremate dun daw po sa Dahig. Drama na naman. Pero by the way, hindi siya normal para sa akin. So ngayon, mga kababayan, no, ang nakakapagtaka talaga dito mga ka-Streetwise, no, kung ginagamit po nila itong mga bagay po na to para po makakuha po ng simpatsya at maawa lalo ang mga bobong mga DDS, isa lang ibig po sabihin nito. Ginagawa po talaga nilang tanga ang mga tao. And by the way, no, ang nakakatawa pa kasi dito, sila magkakalat po ng chismis, sila po yung magkakalat ng fake news, sila rin po yung sasagot. Di naman kung anong klaseng katangahan po yan. Parang ito, tingnan nyo to . Oh. Rudy up and walking, Sara Duterte debunks photo of emaciated dad. So may lumalabas po kasing picture na ito daw po si Digong bedridden na. So ito nga yung picture, no, yung pakita ko sa inyo. So sabi nga ni Sara dito, okay, Vice President Sara Duterte has dismissed as fake photo circulating online that purportedly shows her father, former President Digong, looking frail and bedridden in the hospital. Oh, speaking at the press conference in The Hague. So si Sara nasa The Hague po sa hindi lang po nakakaalam. Nagbabakasyon na naman po siya doon. Speaking at press conference in The Hague, Netherlands, where she visited the former president currently detained at the International Criminal Court, Duterte said the image has been digitally altered. So, edited. Okay. So, sabi ni Sara, hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon, inano lang nila ng muka ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo mga kababayan, no, tingnan ulit natin yung picture. Ayan, no. Hindi mo kailangan maging expert po sa picture or sa pag-photoshop para malaman po na photoshop po yan. Diba? Pati ba naman ito hindi maintindihan o hindi pa rin makuha ng mga bobong mga DDS kung ano yung peking picture sa hindi? Napakasimpleng bagay, hindi ninyo maintindihan. Paano pa kayong yung usaping bayan na mas komplikado pa? And by the way, mga kababayan, na nakakatawa kasi dito, nagkalat po ng picture po ng DDS din po. Di ba? Fake news nila, sagot din nila. Kung di ba naman tanga to mga hinayupak na to. Ito ang una ko po nakita nag-post niyan, ito yung Chari Murphy po na yan. Siya yung nag-trending eh. Oh. I would be surprised if she looks frail and unwell. So, blah, blah, whatsoever. No? So, andyan po yan. So, ngayon, kung titinan po natin yung Facebook ng Chari Murphy po na yan, so, tinan natin Okay na. So, ito po yun, no? Chari Murphy. So, DDS po siya. Ayan, no? Oh, precious moments. Oh, anti-Claire Castro siya. Oh, VP Sara. Oh, ano siya? DDS po siya mga kababayan. Alam nyo, ayan po yung point natin dito, no? Lagi pang ginagawa ng mga bobong mga DDS to, no? Fake news sila rin po yung sasagot. And by the way, balik nga tayo sa issue natin dito mga kababayan. Simpleng Photoshop, hindi po nila maintindihan. Simpleng Photoshop mga kababayan, hindi po nila makuha kung ito ba'y Photoshop o hindi. Paano pa kaya yung mga komplikadong bagay tulad nga po ng usapin po sa batas, usapin po sa ICC, at ang malupit dito mga streetwise na nakakatawa dito, yung mga nawawalang sabongero, tingnan ninyo sa comment section pansinin ninyo
yung mga nang babash nga po dyan po sa mga nawawalang sabongero, kapag may nakita nga pong bangkay dyan po sa loob ng Taal, sa Taal Lake, mga DDS po yun. Di ba hindi sila naniniwala na, ay, tanim buto yan. Bakit yung sako bago? Mga DDS din po yung mga yun. Di ba? Di ba? Mga sinto-sinto ba itong mga to? Oh. So, by the way, no, continue nga natin mga babayan, no. So, ito nga po yung sinabi ni Sarah. Okay, so panoorin natin itong sinabi ni Sarah, no. Siniguro din ng bise na maayos ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siyang mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Ayan na. So ngayon, alam nyo no, kung anong bullshit dito mga kababayan. Yung narrative nga po na si Duterte nga daw po ay masakit na may nangangayayat, di ba? Yung narrative po na nagsasabi na si Duterte daw po ay nangangayayat, di ba? Nanggaling po sa kanila yan. And then ito nga pong narrative po ito ay ginagamit ngayon ng mga senador para po mapauwi si Digong. Di ba? So... And then, ang nakakasar talaga dito mga babayan, nung ganyan po talaga kabobo tong mga DDS na to. Simpleng Photoshop, hindi po nila maintindihan. Ganyan sila kabobo, men. Bobong-bobo talaga. Oh, so ngayon, sige, sagutin natin yan. O ngayon, gusto nyo mamatay si Digong. Kasi parang ayan ang pinapalabas ninyo eh. Gagawa kayo ng isang fake news, maglalabas kayo ng peking picture, no, na si Duterte ay nangihina na, so patayin na natin. O ano ang mangyayari pag si Digong namatay sa loob po ng dahig? Kasi ayan po ang question ng iba eh. No? Kasi alam naman po natin no, na si Duterte nga po 80 years old na po. Di ba? Well, kasi mayroong mga 80 years old na malakas pa. Hindi, sa totoo lang na, may mga nakikita po ako mga 80 years old na malakas pa, nakakapag-walking pa ng walang tungkod, nakakapag-jogging pa nga yung iba. Meron talaga may 85 nga, may nakita ko, jogging pa, 85 years old pa. Pero si Digong po kasi, no, sa edad niyang 80 years old, parang sobrang hina niya na, no? Parang nakapagtaka lang, no? So, ngayon mga kababayan, no? Well, gusto niya namang patayin si Digong. So, ngayon, ang sagutin natin dito, ano ang mangyayari pag si Digong namatay po sa loob po ng kulungan sa dahig? Kasi ayan ang gusto nila eh, di ba? Hindi nga natin pag-uusapan yan eh. Kasi ba't tayo mga kababayan, ayaw po natin siyang mawala kaagad? Boring po yun. Di ba? Ang gusto po natin, harapin po ni Duterte yung mga kaso niya po sa ICC, sagutin niya po yung mga aligasyon, kasi baka nga naman meron siya magandang sagot. Baka naman hindi naman talaga siya guilty. O di ba? Ayun ang gusto natin. Malaman po natin katotohanan sa pamamagitan po ng korte. Kung kukunin na po siya ni Santa Claus kaagad, napaka-boring naman nun. Wala, boring, wala, patay na, wala, boring, di ba? Di ba? And by the way, ulitin ko lang yung narrative po na yan, na patay-patay po na yan, ayaw po natin mangyari yan. Nagsimula po yan, dito nga po kay Sarah at saka kay Bato. No, na papakremate daw siya, no, doon do sa dahig. Pero by the way, sagutin na nga natin yan. So, ngayon, nabasa ko ito sa no, ito, nabasa ko ito, sabi dito, okay, if a detainee dies while in the custody of the International Criminal Court, or it's under jurisdiction, so si Duterte nga yun, no? The proceedings against that individual are typically terminated because the ICC has no jurisdiction over the dead. And the dead cannot be parties to a case or be bound by a court power. O so yun, malinaw, diretso, no? Pag si Duterte po namatay sa loob po ng dahig, di ba? So dismiss yung kaso. Ganun lang, di ba? Boring. Oh. However, responsibility for the detainee's fate rests with the detaining authorities. So ito malinaw to who are obligated to ensure the life and physical integrity of each detainee. Okay. So ngayon, kahit naman po ganun po yung mangyayari, no, na
kapag ang isang nakakulong nga daw po sa ICC, pag nasawi nga daw po doon sa loob nga po ng kulungan, finish niya yung kaso, terminated na kasi wala daw pong jurisdiction ng ICC sa mga patay. And then, sabi rin naman dito, no, ang responsibilidad po talaga ng ICC ay mapanatili po na malusog yung mga detainees po nila. So ngayon kung nakita nga po natin, no, kung sinasabi nga po nila Digong or ni Sara, no, na medyo nangangayayat na nga po itong si Digong, ano po ito? Malamang mga baby fat yung natanggal. baka baby fat lang yun. Yung nawala. Kasi 80 years old ka na, may baby fat ka pa, di ba? Yak. Sabi, when a death in custody occurs regardless of the presumed cause, an independent investigation is warranted to determine accountability and address any potential unlawful killing, ill treatment, or inadequate conditions of detention. Okay, so ito nga. So, kukwento na natin. So, base nga po dito, no, kung sakali nga daw po na may mangyaring hindi maganda kay Digong sa loob or mamatay nga siya doon sa loob, so yung kaso terminated na kasi wala daw pong jurisdiction ang ICC sa patay. Pero, ang pinaka-may responsibilidad po talaga ng kalusugan ni Digong sa loob nga po ng kulungan, ICC mismo. At kung sakali man na mangyari man yun, magkakaroon po ng isang malupitang investigasyon para malaman kung ano ba talaga magiging cause of death or naging cause of death. Para malaman talaga kung sino may kasalanan. Malay natin, natural causes ito. O kaya nilason sa loob. O kaya ayaw talaga kumain sa loob. Di ba? Pwedeng gawin ni Digong yun. Di ba? No? Yung magkasakit siya sa loob. Yung sadyain niya magkasakit sa loob. Wag lang matuloy yung kaso. O, di ba? Pwede yun. Pwede, kung psychopath ka, pwede ka maging psychopath sa sarili mo. Di ba? Pati po, no, pati investigasyon, pati rin po yung mga, yung mga gamot na binigay sa kanya. Lahat talaga. Yan. So, yan po yung sagot. No? Hindi kasi ayoko pag-usapan to, pero si Sara at si Bato naman nag-o-open nito na mamamatay na si Digong. Ipapakremate namin si Digong. O diba, sagutin na natin. Kung ito po ang mangyayari pag si Duterte po namatay sa loob po ng kulungan. Di ba? Gusto nyo pag-usapan Diba? So yun, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa topic natin ngayon. Di ba? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa mga bobong mga DDS na simpleng Photoshop na nga lang po hindi pa nila maintindihan. So, di ba dun yung makikita mga ka-streetwise, no, kung anong klaseng common sense or kung gaano kababa ang IQ ng mga DDS sa mga simpleng bagay. Photoshop din nyo nga malaman paano pa kaya yung usapin po ng jurisdiction, usapin ng due process, usapin ng judiciary. Malamang mas lalo yung di maintindihan yan. Mukha kayong tanga Di ba? And by the way, ano rin po masasabi nyo rin po dito, sa pinapakalat nga po ng pamilya Duterte o ng kampo niya na si Digong na nga daw po pinag-uusapan na yung mamamatay na siya. Agree ba kayo dito na sana wag naman? Sana mas maganda na harapin ni Digong yung kaso. Diba? Kung gusto niyo na mamatay, di tapusin niyo muna yung kaso. Pwede naman ganoon, di ba? So yun lang, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Diyos ko naman topic. At syempre, no, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.